Now, bago ho natin himayin po ang talatang 3 at 4 ng Revelation chapter 6, nais ko muna po na mabigyan po tayo ng quick overview sa mga napag-aralan po natin. Ngayon, tinalakay ho natin in chapter 6 verse 3 and 4 yung tinatawag po na second seal. Pero kung natatandaan po natin, there are 7 seals na binabanggit po dito in the book of Revelation. At ang nilalarawan po ng 7 seals po na yan ay yung makapangyarihan na plano ng Diyos para hatulan ang mga masasama. And we have come to learn that these 7 seals ay nagsimula po dito in chapter 6 ng Revelation, at ang huling selyo, which is the 7th seal, ay nabanggit po dito in chapter 8. So we can say that from chapter 6 hanggang chapter 8, yan po ay masasabi po natin judgment. Puro judgment po yan on the earth. And the question might be, bakit po hahatulan ng Diyos ang mundo? At kailan po ba nagsimula? Nabuksan po ni Kristo yung tinatawag na 7 selyo na binabanggit po in Revelation. If this interpretation is correct, kagaya po na napag-aralan po natin nung nakaraan po na Friday, nagsimula po ito nung muling nabuhay ang ating Panginoon. And when He rose again from the dead at umakyat po siya sa langit, this would be considered the victory of Christ. Kaya kung natatandaan po natin, nabanggit po niya sa kanyang mga alagad sa Mateo 28, talatang 18 hanggang 20, that all authority has been given to me both in heaven and on earth. So kailan po sinabi ni Kristo po yun? He did not say that before His crucifixion and resurrection. He said that after His resurrection. Na kung tawagin post-resurrection appearance ng ating Panginoon. Buot pa ho dito, kung natatandaan ho natin, madalas na binabanggit po from chapters 1 all the way to chapter 5 na si Kristo po is the one who was once dead but is now alive. Madalas po niya binabanggit po yon. Bakit ho? Because His resurrection ay nagpapatunay na siya po ay nagtagumpay laban po sa kasalanan, sa diablo, at sa kamatayan. Sa gayon, siya lang ang karapat-dapat magbukas ng mga selyong ito. And bakit po umiiyak po si Juan in chapter 5 na walang karapat-dapat magbukas sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa? Is because in the scroll, mga kapatid, contains the plan of God for redemption for the rest of remaining history. Na sa madaling salita, habang inuusig po ang iglesia, ano po ang gagawin ng Diyos sa mga masasama na umuusig sa kanyang iglesia? So dahil po walang makapagbukas ng, we can say, scroll na binabanggit po dito, this is the reason why John was weeping. So because Christ was worthy to open the seals, we have come to learn that yung unang selyo na kanyang binuksan ay patungkol po sa isang agent of God na ang magiging function po niya is to conquer. And we've come to learn last Friday that marami po mga pananaw patungkol po dito. Sino po ba yung nakaupo sa kabayo na puti, na may pana, na may corona? Now, I want to give us a few additions before we move on to the second seal, because what we've come to learn in chapter 6 verse 1 and 2 is that may bow yung nakaupo dun sa puting kabayo. Number 2, the Bible says, He was given a crown. Itong salitang was given ay madalas na binabanggit in the book of Revelation. And you will see that in the four horsemen. It was given to Him to make war. It was given to Him to do this. At kahit nga po yung halimaw in Revelation 13, it was given to Him to do that. Na sa madaling salita, hindi magagawa ng anuman spiritual being na tuparin o gawin ng anumang bagay dito po sa mundo na hindi ibinigay sa kanya ng Diyos ang otoridad.
Ngayon, we have come to learn that kung sino man po yung nakasakay po dito has several views. We have come to learn that may mga iba na naniniwala na ito po daw ay si Kristo. Dahil in Revelation 19, si Kristo din ay nakaupo sa puting kabayo. However, it might be unlikely na siya po ang tinutukoy dito because if Jesus Christ was in fact yung nakaupo po sa puting kabayo in Revelation 6, then this would imply it was also given to him a form of authority. Pero dahil po si Kristo is king to begin with, hindi niya na po kailangan yun. Pangalawa, ang nag-utos na lumabas yung mga nakaupo sa kabayo ay mga anghel. So this would also imply that may autoridad yung mga anghel na palabasin si Kristo from that redemptive scroll vision. So it's very unlikely. But there is another view which I didn't emphasize too much last time, and that is the Parthenian view. Kapag sinabi po Parthenian, we could say military group na naging matinding kalaban ng mga Romano sometime in 62 to 66 AD. At yan po yung mga Parthenians. Ang mga Parthenians ay madalas po na kinakatakutan ng mga tao noong sinaunang panahon dahil sa lahat ng binabangga po ng mga taga-Roma, ito lang yung grupo na hindi nila kaya matalo. At ano po yung mga ginagamit po nila na, we could say, gamit na pandigma? They would use bow and arrows. So ngayon, there are some that view that yung nakasakay po dito are the Parthenians. But we can say that bagamat may kahawik po with the Parthenians, it is not to be understood na sila po ang solely and exclusively na binabanggit ko po dito. Kundi ang nilalarawan po talaga na nakasakay po sa puting kabayo is conquest. Okay? Conquest. Ngayon, I also want to add po dito that when we study the four horsemen, may mapapansin po tayo na pattern. Yung una, puti. So that represents conquest. Yung ikalawa represents war, kasi pula. The other one is black, which represents famine. And lastly, yung pale o namumutlang kabayo represents death through sickness. And other means. Now, why is this important? Dahil mapapansin po natin yung mga elemento na nabanggit po dito in chapter 6, may kaugnayan pala ho ito mga kapatid sa paraan ng pagpaparusa ng Diyos sa lumang tipan. Halimbawa, basahin nga po natin dito sa aklat ng Jeremiah, chapter 14. Dito po tayo sa Jeremias, kapitulo 14. These judgment elements are not foreign in the Old Testament. Jeremiah 14 verse 11 to 12. Jeremiah chapter 14 verse 11 to 12. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang mananalangin para sa kabutihan ng mga taong ito. Kahit mag-ayuno pa sila, hindi ko diringgin ang paghingi nila ng tulong sa akin. Kahit na maghandog pa sila ng mga handog na sinusunog at handog na pagpaparangal sa akin, hindi ko iyon tatanggapin. Now look at this. Sa halip, papatayin ko sila sa pamagitan ng digmaan, gutom, at salot. In English, I will destroy them with the sword. Well, that's war. With famine and with plague. So we see the last three is similar in the book of Jeremiah. Moreover, in the book of Ezekiel, kung babasahin po natin, Ezekiel chapter 14. Dito po tayo sa Ezekiel chapter 14. At simulan po natin ang basa sa talatang 20. Ezekiel chapter 14, verse 20 to 21. Tignan niyo po ang nakalagay.
kahit nakasama pa nga nila sina Noah, Daniel at Job, ako ang Panginoon Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi nila maililigtas kahit ang kanilang mga anak, kundi ang mga sarili lang nila dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi na magiging kahabag-habag ang Jerusalem kapag ipinadala ko na sa kanila ang 4 na mabibigat na parusa. Ano po yung 4? Number 1, ang digmaan, taggutom, mababangis na hayop, at mga karamdaman na papatay sa mga mamamayan nila at mga hayop. In English, I will send against Jerusalem my 4, not 3 or 2, but 4 dreadful judgments, sword, famine, wild beasts, and plague to kill its men and their animals. So napakalinaw sa Jeremiah 14 and Ezekiel chapter 14 verse 21 that yung paraan ng pagparusa po ng Diyos has 3 or 4 elements na makikita po natin dito in Revelation chapter 6. Nang ibig sabihin, yung 4 na nakasakay sa kabayo ay walang iba kundi mga ahente ng Diyos upang parusahan ang mga masasama. Pero ngayon, kung babalikan po natin ang chapter 6 of Revelation, dito ho natin sisimulan mga kapatid, ang 2 selyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng 2 selyo? Revelation chapter 6 verse 3 and 4. Nang tanggalin ng tupa ang 2 selyo, narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, halika! At lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ang mga tao. So here, it is very clear mga kapatid that ang magiging function po ng 2 horse rider is war. Now notice yung kulay po niya. Sabi po dito, pula. Pero mula po sa original, it is the Greek word puros. At ang ibig sabihin po na salitang puros, fiery red. Fiery red. Fire, of course, refers to judgment, intensity of judgment. Red also can refer to war and bloodshed. So, ang kulay po ng 2 nakasakay sa kabayo is fiery red. And it is fascinating, ito rin po ang kulay na makikita po natin sa nakasakay po sa kabayo in Zechariah chapter 1 and Zechariah chapter 6. Ganyan na ganyan po ang kanilang kulay. Okay? Now, here is the question. Ano po ba ang meron nitong 2 horse rider? Well, sabi po dito, lumitaw ang isang pulang kabayo, ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada. Now, notice how it says there, binigyan siya. Kagaya po nung unang horse rider, binigyan po siya ng corona, binigyan po siya ng pana to conquest and to conquer. Ganoon din for the 2 horse rider. Hindi po niya independently magagawa na makipagdigmaan kung hindi siya pinintulutan ng Diyos na kumilos. Now, why is that important mga kapatid? Because ito po yung mga ilang elemento na taglay po ng 2 horse rider. Unang-una, sa wikang English, it was given to him to take the peace from the earth. So hindi ho niya magagawa na kunin o agawin ang kapayapaan sa mundo kung hindi ito pinintulutan ng Diyos
na ibigay sa Kanya. So here's the question. Kapag tinanggal mo o inalis mo ang kapayapaan sa mundo, ano po magiging resulta po nun? Magkakagatan, magpapatayan. Now, it is interesting dahil sa talatang 4, ang banggit lang po dito sa wikang Tagalog ay pasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ang mga tao. Pero in English, the more literal rendering would be translated like this. Kinuha po yung kapayapaan upang magpatayan ang bawat isa. Yung po talaga literal po nun, magpatayan ang bawat isa. And this is important because madalas po natin tinatanong po sa Diyos, Panginoon, madalas po ako nananalangin na magkaroon po ng kapayapaan sa aming bansa. Magkaroon ng kapayapaan sa Israel. Magkaroon ng kapayapaan sa Iraq, sa Iran, sa Middle East. Or kagaya po sa ating kasalukuyan, nakikipagdigmaan po ang Russia sa Ukraine and Poland and other places. We see that there is wars and rumors of wars. Pero bakit nangyayari pa rin? Is because pinintulutan ng Diyos na mangyari ho ito bilang parusa sa mga masasama. Now, yun po ay isang mabigat na katuruan. The question is, bakit po may mga gera mula po noon hanggang ngayon? Dahil pinintulutan ng Diyos na mangyari ho ito. Ang madalas ho natin napapakinggan ng mga aral ay ganito. Hindi kalooban ng Diyos na magkaroon ng gera, hindi pinintulutan ng Diyos na mangyari ito, ito ay kalayaan lamang ng tao. Pero ang nais talaga ng Diyos ay walang gera. But the question is, sino ang nagbigay ng otoridad dun sa nakaupo sa kabayong pula upang maghatid ng digmaan and violence on the earth? It is God. It is not the angels. Now look at the structure of this. Chapter 6 ay patungkol po sa judgment na ilalagay po ng Diyos sa mundo. Pero bago ho dumating ang chapter 6, ano po ang tema ng chapter 4 and 5? Ang Diyos ay nakaupo sa trono. Nang ibig sabihin, when you start with God, that God is sovereign, that God controls all things, no matter what happens in judgment from chapter 6 to 8, the church has nothing to worry about dahil ang nakaupo sa trono ay ang kanilang hari. Do you see this? You have to start with God. Kasi kung magsisimula muna po tayo sa kamatayan, gera, digmaan, sakit karamdaman, but you don't know who's on the throne, magkakaroon ka talaga ng anxiety, mag-aalala ka, magkakaroon ka ng takot, pero ipinakita po ng Diyos in such a beautiful structure. I want you to first see sino ang may hawak ng lahat ng bagay. At kahit magkaroon ng conquest, kahit magkaroon ng digmaan in the world, I want you to know, ako pa rin ang nakaupo sa trono. So for the church, mga kapatid, bakit nga po ba nagkakaroon ng maraming gera in our world? Dahil we can safely say that mula pong na mabuhay po muli ang ating Panginoon hanggang sa kanyang pag-akyat, nagkaroon na po ng mga matitinding gera from the resurrection to our point. And that means, binuksan na ng Diyos ang ikalawang selyo. So itong ikalawang selyo ay hindi pang future, mga kapatid. Nangyayari na ngayon. So from the time that Jesus rose again from the dead, nagkaroon ng gera. The Romans had another warfare. From the Roman Empire onwards, nagkaroon na naman ng gera. Even till our present time, nagkakaroon pa rin po ng gera. Bakit po? Dahil binuksan ng Diyos ang ikalawang selyo. So kung tatanungin po natin, Pastor, where are we in the seals? We can say, ang lahat ng binabanggit po dito, mga kapatid, has been unleashed, maliban na lang po sa ika-6 na selyo na pag-aaralan po natin in the next few Fridays to come, Lord willing. Dahil yung ika-6 na selyo,
may tinutukoy po ito sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesukristo. The cosmic judgment na kung tawagin. Pero karamihan ng mga selyo na binabagit po dito has now been unleashed. And here is a testing case. May kamatayan po ba araw-araw sa ating mundo? Amen. May gera ba in our world? Are nations conquering other nations? If the answer is yes, binuksan na ni Kristo ang mga selyo. And why is that good news for the church? Dahil habang ina-unleash ng Diyos ang kanyang kalooban in history, malapit na siya talaga dumating. Do you understand this? Now, I want to be careful, hindi ko ho ibig sabihin that kapag may mga nababalitaan po tayo sa news, yan na yun, ito ni tinutukoy ng Revelation. Ang tawag po doon is newspaper eschatology. Newspaper eschatology ay dapat isang tabi. Dahil yung mga gera na binabanggit po dito ay nagsimula 2,000 years ago, nung muling nabuhay ang ating Panginoon hanggang sa ating kasalukuyan. Which means it's been going on for a very long time. Subalit, for us, parang antagal. Pero sa Diyos, one day to the Lord is as what? 1,000 years. It's a short period of time para sa ating Panginoon. Moreover, there's another thing na binanggit po dito. It uses the words to kill. Okay? Now, yung ginamit po dito na Greek word to kill is the word sphazo. Sphazo. And the word sphazo na binanggit po dito is the same word na ginamit po tungkol kay Kristo in chapter 5. Halimbawa, and John saw a lamb that was standing that was slain. Sphazo ang ginamit po doon. Or tungkol naman sa Antikristo o yung halimaw in Revelation 13, siya po ay pinatay pero siya ay gumaling sa kanyang wound. Well, yung ginamit na salita po doon, he had a fatal wound and appeared dead, is the word sphazo. Pero whenever this word sphazo is used in Revelation, may kinalaman po ito mga kapatid sa mga mananampalataya. And that is, may mga iba that interpret that ang limitation lamang na nakasakay po sa pulang kabayo is only to hurt other nations. To some degree, totoo po yun. Magkakaroon talaga ng gera. Pero mapapansin po natin mamaya, yung gera po na ito ay nakasentro din laban sa mga mananampalataya. Nang ibig sabihin, yung nakasakay po sa pulang kabayo is used by God to give judgment to the earth, but at the same time, upang patayin din ang mga mananampalataya for His name's sake. In other words, pinintulutan niya na may mga ilang Kristiyano na mamatay para ho sa Kanya. I'll give you an example. Let's begin here in chapter 11 of Revelation. Chapter 11, beginning at verse 7. Natatandaan niyo po ba yung dalawang saksi? Revelation chapter 11, verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos silang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban, look at that word, making war, sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman, tatalunin at papatayin sila ng halimaw. In English, now when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower them and kill them. Well, yan ang function na nakasakay po sa pulang kabayo. He's going to make war not only with other nations, pero makikipaggera din po siya sa mga mananampalataya. Nang ibig sabihin, uusigin niya ang church. Well, the question is, nangyari na po ba yun when Jesus rose again from the dead? Absolutely. Napakaraming pinatay in the book of Acts. Hanggang sa ating kasalukuyan,
natutupad pa rin yung kalooban ng Diyos through the second horse rider. Moreover, chapter 12, basahin po natin. Verse 17. Chapter 12, verse 17. Tignan niyo po ang nais gawin ni Satanas. Verse 17. Chapter 12, verse 17. Lalo pang nagalit ang dragon, kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. A reference to the church. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. At tumayo ang dragon sa tabi ng dagat. In English, then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring. Well, what does that look like in our world today? In the Middle East, Satan is enraged and he wages war with the saints. How? By killing off Christians. Pinupugutan ang kanilang mga ulo. Recently, there was about 51 Christians that were killed. Yan yung sinasabi ng Biblia, he's waging war against the church. Now, sa ating bansa, maaari hindi ho natin nararanasan po yan, pero the government na inimpluwensyahan po ni Satanas is waging war against the church by trying to limit us sa ating freedom at kalayaan na ipangaral po ang purong-puro salita ng Diyos. Waging war against the church. Yan yung binabanggit ho dito. Lastly, chapter 13. Basahin po natin. Chapter 13. Talatang 5 hanggang 7. Chapter 13, verses 5 to 7. Tignan nyo ha. Hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa Kanya at maghari sa loob ng 42 na buwan. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, at sa Kanyang tahanan, at sa lahat ng nakatira sa langit. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkang, lahi, wika, at bansa. Ulitin ko po ang verse 7. It was given power. Sino ho ang nagbigay ng pahintulot upang magawa ng halimaw ito? Ang Diyos. It was given power to wage war against God's holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language, and nation. So here we see that ang layunin po ng second horse rider ay hindi na po makipaggera sa mga ibang bansa bilang parusa sa mga ibang bansa, pero pinintulutan po ng Diyos na may mga pinili ho siya na mamamatay. Pero this is not defeat. This is victory. Bakit po? Through their death comes life. Na sa madaling salita, when a man dies physically, that is the beginning of his life in the presence of a holy God. So it's a win-win situation. Walang ginagawa ang Diyos na hindi mauuwi, number one, sa kanyang kalalhatian at para ho sa ating ikabubuti. Pero madalas ho natin naririnig, nasaan po ang Diyos? Pinapakinggan po ba ng Diyos ang ating mga dalangin na huwag na sana magkaroon ng gera? At masama po ba na manalangin na wala ng gera? Hindi po masama mga kapatid. But we must understand, sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin with either a yes or no. Why? Dahil meron po siyang plano na nais po niya tuparin na kailangan matupad na magbibigay po ng kaluhatian sa Kanya. So lagi ho nating tatandaan mga kapatid, when you start to hear wars and rumors of wars, it is not wrong to say, malapit na dumating si Kristo. Walang problema ho yun. It's not wrong to say that. Pero it is wrong to say, specifically, nako, ang China, makikipaggera sa bansa natin, natutupad na yung sinasabi dito. Kapag masyado ho tayo specific sa nangyayari sa news and try to connect that with the Word of God,
Delikado ho yun. Because there's no specific event na binabanggit po dito. Matter of fact, just to give us a timeline, para our understanding of eschatology, I pray would be much more clear. Kailan po ba nagsimula yung mga binabanggit po dito? We can say, from post-resurrection, so that's about 33 AD, hanggang sa ating present time, lahat ng nababanggit po dito, the first 4 seals, ay nangyayari ho ngayon. Nagsimula po yan when Jesus rose again from the dead. Hanggang sa ating kasalukuyan, hanggang patungo po sa pagbabalik ni Jesus, we are in the realm and timeline of those seals. Maliban na lang po yung ika-6, which refers to the cosmic coming of Christ. Okay? Now, how do we know this? Well, basahin po natin ang Mateo 24. And I want to show you something. Natatandaan niyo po ba yung tanong ng mga alagad? Panginoon, kailan po ba kayo babalik at ano po yung mga magiging senyales? Let's go to Matthew 24 verse 1. And I hope that this will help us. Matthew 24 verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, lumabas si Jesus sa templo at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi ni Jesus, tignan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Magigiba ang lahat ng iyan at walang maiiwang magkapatong na bato. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo, dumapit sa kanya mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. At ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Ang tanong po dito mga kapatid, saan nakasentro ang katanungan ng mga alagad? Kailan magigiba ang alin? Ang templo. Since Jesus rose again, 33 AD, natupad po yung sinasabi po niya in 70 AD, dito natupad ang Mateo 24:1 hanggang 6. Natupad po yan in 70 AD. Remember the question, kailan magigiba at mangyayari ang mga sinabi mo tungkol sa paggiba ng templo? Doon nakasentro ang katanungan eh. So ngayon, ano po yung mga senyales? Ibaba po natin ang basa sa talatang 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Well, there's deception in our world. Verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Well, si Apollo Quiboloy, sinasabi po niya siya ang Kristo. Marami din mga naging heretics in the early church na sinasabi na sila po ang Kristo. Even during the time na maisulat po ang unang, ikalawa, ikatlong Juan, may mga nagsasabi na sila po ang Kristo. Perhaps during that time also. Pero verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Bakit? Kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. So here's the question. The first 4 seals na binabanggit po dito, katapusan na po ba yun? It's only the beginning. And when did that beginning start? When Jesus rose again from the dead, to our present time, hanggang sa pagbabalik po ni Kristo, that is yung tinatawag po the Great Tribulation. So sa ating Western society, malakas ang loob ho natin na sabihin, hindi pa dumarating ang Great Tribulation dahil
Wala tayo sa mga ibang bansa kung saan pinupugutan ng ulo ang mga kapatiran at mahal natin sa buhay na Kristiyano. Kaya malakas ang loob natin sabihin, hindi pa nagsisimula ang Great Tribulation. Kapag sinabi po yung matinding kapigatian, it is a reference to yung matinding pag-uusig na gagawin laban sa mga Kristiyano. And we see that all throughout history. Maraming Kristiyano na pinatay during the Holocaust. Maraming mga Kristiyano na pinatay in Africa. Maraming Kristiyano na pinatay in China. Maraming mga Kristiyano na pinatay po sa Pilipinas. You name it. There has not been a country or nation where yung mga pinili ng Diyos ay hindi pinatay. And yet, sasabihin po ng Western society, hindi pa dumarating ang matinding kapigatian. Well, may problema doon. Dahil kung sinabi mo yon sa mga kapatiran natin na pinatay at inusig, insulto yun sa kanila. Pero yan ang madalas na nagiging pananaw po ngayon. Hindi pa dumarating ang matinding kapigatian dahil mapalad tayo na tayo po ay nasa isang bansa na hindi pinintulutan ng Diyos na mangyari po yun in our region. Pero it doesn't mean hindi mangyayari yun. Now, when did the Great Tribulation begin? It began after the resurrection of Christ nung gibain po yung tinatawag na templo in Jerusalem. Pero nung gibain po yung templo in 70 AD, yung Great Tribulation na nagsimula po doon ay lalong dumalala hanggang na dumating na ho ang ating Panginoon. Always remember that. The Great Tribulation, at least to what I see in the New Testament, ay nagsimula po in 70 AD nung gibain po ang templo, pero habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, palala ng palala at nagiging mas intense ang mga panahon na darating hanggat hindi siya pa bumabalik. Now, it is fascinating dahil, if I may erase this for a bit, we also need to understand kung ano po ang naging pananaw ng mga Hudyo in early rabbinical writings. Halimbawa, in rabbinical literature, ito ang kanilang paniniwala concerning the Messianic age. Kasi ang mga Hudyo naniniwala din po na darating ang Mesiyas upang maghari. Pero may mga bagay na kailangan mangyari ayon sa kanilang teolohiya bago maghari ang Mesiyas. Ito yung tinatawag po nila birth pains. According to their view, ang paniniwala po ng mga Hudyo, especially the rabbis, bago dumating ang Mesiyas upang maghari at itatag o ilatag ang kanyang kaharian, kailangan dumaan muna po tayo sa isang matinding kapigatian na kung tawagin po, birth pains. Now, yan din po ba ang naging pananaw nila Kristo in the first century? Well, let's go back to Matthew 24. Look at this. Verse 7. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindo sa iba't ibang lugar, ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Pero sa English, tignan nyo ho there will be famines and earthquakes in various places. Verse 8, all these are the beginning of birth pains. Well, bakit po ginamit ni Kristo yung salitang birth pains? Because it was a common belief amongst the Jews, especially in rabbinical literature, na bago po ilatag ang kaharian ng Mesiyas, dadaan sa isang matinding kapigatian. So hindi ito gawa-gawa. Jesus said it himself. These are the beginning of birth pains. At ano po ba ang birth pains? Theologically, birth pains is another way of saying great tribulation. Great tribulation. Now, pastor,
Kung yan ang itinuturo ng Biblia na binuksan ng Diyos ang ikalawang selyo at magkakaroon po ng digmaan at marami mamamatay, saan dito po papasok yung tinatawag na rapture of the church? Ililigtas kaya tayo ng Panginoon upang matakasan natin yung matinding kapigatian na binabanggit po dito? And the only way we can answer that is going to John chapter 16. Let's go to John chapter 16. Tignan po natin yung sinabi ng ating Panginoon tungkol sa katanungan, matatakasan ba natin yung matinding kapigatian? John 16 verse 33. Tignan niyo po sinasabi dito, Juan 16, talatang 33. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ngayon, kung mababasa ho natin dito yung mga salitang, daranas kayo na matinding kahirapan dito sa mundo, pero bago mangyari yon, kukunin ko na kayo, then pwede natin paniwalaan at ipangaral yung ganung klaseng doktrina. Pero malinaw, walang binabanggit po si Jesus sa tekstong ito na kukunin ang mga pinabanal upang makatakas sila sa matinding kahirapan na darating. Kundi, tignan niyo ho yung sinabi niya, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. So ano yung dapat na solusyon? Sabi, pero magpakatatag kayo. Hindi niya sinabi, antayin mo na kunin ko kayo and then mawawala na yung mga digmaan. Ang sabi niya, daranas kayo. Mararanasan ho natin ito mga kapatid. Now, depende na lang kung ano po paintulutan ng Diyos sa bawat bansa. Pero walang Kristiyano na nabubuhay, na namumuhay kay Kristo, na makaiwas o makatakas sa anumang uri o anyo ng pag-uusig. Bahagi po yan ng ating kahirapan. Now, maaari, para ho sa iba, hindi ka makakaranas na pugutan po ang ulo mo o bariling ka, pero kung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at ikaw ay inuusig, nilalait, nilalayuan, minumura, bahagi po yun ng kahirapan na tinutukoy ni Kristo. O for example, nagsishare ka ng gospel and then you were blocked or you were fired from work. Not during work duties, but because you were sharing the gospel on your platform, nalaman ng boss mo at pinalayas ka, pinaalis ka from the workplace, bahagi po yun ng kahirapan. But the Bible teaches us, magpakatatag tayo. Ngayon, may mga pinaplano po ang mga ibang tao. Nako, ito ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Dilipat na lang ako sa ibang bansa. Meron naman, natatandaan ko po isang kapatid ho sa pananampalataya. Sabi niya, alam mo bro, naghahanda na ako na tumira na lang sa bundok kasi at least sa bundok walang makakakita, makakahanap sa amin. But when you look at the technology in our world today, kung yung mga tao ho na nagtatago sa ilalim ng lupa ay nakikita, how much more sa bundok pa? There's something called thermo and heat-seeking technology. Wala talaga tayong matatakasan o mapupuntahan o matataguan na lugar. We must experience this. Why? Para mapatunayan ng ating pananampalataya ay tunay. Kaya nga mga kapatid, may mga tao ho, if not karamihan, natatakot ho basahin ng Book of Revelation. Dahil nakakatakot daw na everything. Totoo mga kapatid, nakakatakot na pag-aralan at basahin ng Revelation kung wala ka kay Kristo. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, inihahanda po tayo ng Diyos, mga anak, ito ang dadanasin ninyo, ito yung mararanasan ninyo. Maging handa kayo. Kaya nga, di ba nung pinag-aaralan po natin ang 7 iglesia, ano yung madalas na binabagit ng ating Panginoon sa mga iglesia na inuusig? Maging tapat kayo sa akin hanggang kamatayan. I will preserve you in the great tribulation. Well, what is that preservation? It's not necessarily life, kundi your faith
will be preserved even at death kung ikaw ay mananatili kay Kristo. Ngayon, when we ask the question, Pastor, makakaranas po ba ako ng kamatayan? Hindi ko ho alam, mga kapatid. Pero ang masasabi ko lang ho, kung ikaw ay nasa kay Kristo at dumating man ang oras na tayo po ay usigin sa pamagitan po ng pagpugot ho ng ating mga ulo o ikulong o patayin or to torture, hingin po natin sa Diyos yung pananampalataya na maging matibay sa mga oras na yun. Kagaya po ng mga kapatid po natin in the 16th and 17th century, sila John Bunyan. Over 10 years ho siya kinulong. Hindi ho niya nakita ang kanyang asawa at mga anak at bulag pa ang kanyang anak na babae. Hindi niya nakita ang mga iyon dahil ho ang kondisyon upang siya'y makalabas sa bilangguan, sabi po ng gobyerno, wag mo lang ipapangaral si Jesus. Pero sabi niya, hindi ko magagawa yon. Kaya kinulong po siya over 10 years in prison. Posible po ba mangyari sa atin yon? Absolutely. Now let's make it a bit more radical. Sa mga ibang bansa, there are cases where there are kidnappings that occur. Minsan sinasabi po ng mga terorista ng mga ibang reliyon, sabihin mo lang na si Kristo ay hindi Diyos, hindi namin papatayin ang asawa mo, hindi namin papatayin ang mga anak mo. What are you gonna do? How will you respond? And the only way we can answer that question is to remain faithful to Christ by His grace. Hindi madali na sabihin, basta ako pagdating sa oras na yun, hindi ko gagawin yun. Huwag nating gayahin si Pedro. Nagyabang si Pedro, ano nangyari kay Pedro? Wala, he betrayed Christ. Ang pwede ho natin sabihin, Lord, may you grant me the faith to trust in you in those difficult times. Because at the end of the day, mga kapatid, death is not going to be the closing story. The final enemy na lulupigin po ni Kristo ay ang kamatayan. At mare-restore po ang lahat ng bagay sa bagong langit at bagong lupa. Kaya talagang sa ating laman, normal lang sa ating laman na matakot eh. Kasi iniisip natin yung pain and the suffering that we might experience. Pero on that day, one thing is for certain, kung darating man yung oras na yon, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob to remain faithful to the end. Because our faith, He will preserve, mga kapatid. So hindi ko magagawa to remain faithful to Christ na wala po ang biyaya niya. He will give me that grace. He will give you that grace. So we must trust in Jesus. Na bago ho tayo magtapos, kung sino man po yung nakasakay sa pulang kabayo, it is interesting that meron po siyang kahawig sa gagawin po ng halimaw in Revelation 13. Kasi nabasa ho natin kanina, iatak po ng halimaw ang iglesia upang patayin at magmamayabang pa siya sa kanyang lakas. Basahin nga po natin ang Revelation 13. Saan natin mababasa na nagmamayabang pa ho siya? Basahin po natin ang talatang 1 hanggang 4. Revelation 13, 1 to 4. Tignan nyo ha. Nagmamayabang siya eh. Verse 1 to 4. Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona. At sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo at may mga paang katulad ng oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, sphazo, yung ginamit yan. Ngunit gumaling na ang matinding sugat nito.
Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Look at this, verse 4. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makatulad sa halimaw. Walang makalaban sa kanya. In other words, malakas ang halimaw, sino ang matino na makikipagdigmaan sa kanya? Well, that's the red horse rider. He's conquering by war. At dahil marami ho siya mga kinakonquer through means of violence, nagmamayabang ang mga ito at sinasamba siya, sino ang pwedeng makipaglaban sa kanya? Now, this is chapter 13. From chapter 13 to chapter 18, walang sagot. Walang sagot. Not until chapter 19 comes in. Tignan niyo po ang chapter 19. Sino ang pwedeng makipaglaban? Chapter 19, verse 11. Tignan niyo po. Verse 11. Pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. So kapag inilubog sa dugo, refers to ready for war or his death. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo, at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal, ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Now look at this. If you go to verse 20, baba natin ang basa sa verse 20. Ngunit, dinakip ang halimaw. Yan yung halimaw na nagmamalaki kanina eh. Dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng manghimala para sa halimaw. Ang manghimalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe nito. Silang dalawa ay itinapo ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamagitan ng espadang lumabas sa bibig na nakasakay sa puting kabayo. At mga ibon ay nagsawa sa kakainin ng kanilang bangkay. Now, I want to remind us something before we come to a close. Ang tanong po kanina, since the red horse rider may connection po sa halimaw in Revelation 13, sinasamba po ng mga beast worshippers yung halimaw by saying, sino ang pwedeng makipaglaban sa kanya? Walang sagot sa chapter 14, 15, 16, 17, 18. Dumating yung sagot in chapter 19. Dumating na yung tunay na hari ng mga hari. Pero kanina, nabasa natin that the horse rider na nakapula, o yung kabayo na pula, the one seated, sabi po doon, he had a sword. May espada siya. Now, yung salitang espada na ginamit po in Revelation 6 is the Greek word makaira. Makaira. Okay? At yung salitang makaira, minsan, tumutukoy po ito sa little, knife, or minsan, sword. Now, why is that interesting? Well, pagdating kay Kristo, ano po ang lumabas sa kanyang bibig? Espada. Pero yung ginamit po na salitang espada na lumabas sa bibig ni Kristo is not makaira. It's a different Greek word. And that Greek word na ginamit po doon is a war sword.
A sword that's effective. A large, sharp, powerful sword. Nang ibig sabihin, kung sino man yung nakasakay po dito that wants to imitate Christ, hindi niya magagawa. Dahil balang araw, pagbalik po ni Kristo, papatayin po niya ang lahat ng dumilikha ng gera dito sa mundo. At bahagi na po dito ang Antikristo. Sa gayon, as we come to a close in 2 Thessalonians chapter 2, ikalawang Tesalonica, kapitulo 2, at simulan po natin dito sa talatang 7, verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 pababa. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito. Perhaps the Antichrist ang reference. At mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya, which is a reference sa kamay ng Diyos. Verse 8, ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamagitan lang ng isang ihip niya. Well, hold on. Dito, isang ihip by the breath of his mouth. In Revelation 19, hindi ihip ang nakalagay eh. Espada. Hindi contradiction ho ito mga kapatid. Ang nilalarawan po ng espada at ang binabanggit po dito sa 2 Thessalonians 2 is more of this definition. Papatayin po niya ang Antikristo sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. His word carries judgment. So dito, sa ihip niya, isang ihip, Revelation 19, papatayin niya sa pamagitan ng espada na lumalabas sa kanyang bibig. Kung pagsasamahin ho natin, ang ibig sabihin po nito, sa pagbabalik ni Kristo, ang salita po niya ay sapat na para patayin ang lahat ng kasamaan. So what should we take from our lesson this evening mga kapatid sa second seal? Hindi natin may iwasan na magkakaroon po talaga ng gera. Kahit sino ang ilagay sa bilang prime minister, presidente, emperador, kahit sino, hindi mapapabuti ang ating mundo hanggat hindi bumabalik si Kristo. Well, kailan lang nag-election ho tayo, bumoto ho tayo, marami sa atin nalungkot, marami ho sa atin na dismaya. Ang ilan ho, nako, liberal na naman nanalo. Why not conservative? At minsan, gumagawa pa ang tao ng paraan para conservative ang manalo. Bagamat hindi ho masama na bumoto mga kapatid, at the end of the day, ayon po sa aklat ng Daniel, sino ang pumapalit sa mga hari at sino ang naglalagay upang maging hari? Ang Diyos. So, kahit sino ho ang ilagay ng Diyos balang araw at ngayon, at the end of the day, it doesn't change the fact na siya po ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. That is what we must remember. There will be war and rumors of war. Marami mamamatay. But Christ and God is on the throne. Always remember that mga kapatid. Kaya nawa po tayo po ay nagkaroon po ng clarity sa ikalawang selyo that hindi talaga natin may iwasan yan. Kahit mag-ayuno ho tayo ng 70 days, bahagi po yan ng plano ng Diyos. Jesus unleashed the seal na magkaroon ng digmaan dahil malapit na siya dumating. From His resurrection to the coming of Christ, malapit na siya bumalik. So, with that being said, nais ko po buksan ang ating Q&A for this evening. May mga katanungan po ba tayo? Yes. Ikaw na muna. Hindi kasi, Pastor, sabi ng Biblia na sa kanyang bibig, yun ang gagamitin ng Diyos para patahin lahat, di ba? Bakit kailangan pa niyang gamitin itong mga Ahente para gawin yung dapat na gawin? Hindi na lang niyang
gamitin yung bibig niya para matapos na yung ano. Well, in some sense, well, isasantabi ko muna po yung salitang matapos na. Kasi mangyayari ho talaga yun in the future. But we can say that by the Word of God, natupad talaga ang kanyang plano sa pamagitan po ng mga living creatures and the horse riders na binabanggit po dito. And secondly, disenyo po ng Diyos yun eh. Kaya talagang yun ang paraan ng Diyos. And hanggang doon na lang ho tayo. Disenyo po ng Diyos yun. Okay? Yes bro. Pastor, saan po nakuha ng mga ibang Kristiyano yung theology na rapture? The rapture. Nakukunin tayo. Yeah. Well, when we talk about the word rapture, we could say, ang lahat ng Kristiyano, pati rin tayo, naniniwala sa tinatawag na rapture. Kasi ang salitang rapture ay nagmula po sa Latin word na rapture or raptura. Ngayon ho, yan po ay makikita sa St. Jerome's Latin Vulgate in 1 Thessalonians 4, where it talks about the word rapture in Latin. Subalit, when we talk about the rapture, ang lahat ng mga Kristiyano, as I mentioned earlier, naniniwala na babalik si Kristo upang dalhin ang mga pinabanal at palitan ang kanilang katawan. Pero bilang mga Kristiyano, hindi lahat ay nakakaisa kung kailan siya babalik upang i-rapture ang church. So if I'm understanding your question, kapatid, you are pertaining more on the pre-tribulation rapture, right? So, if I'm not mistaken, yung katuruan ng pre-tribulation rapture goes like this. Bago dumating ang matinding kapigatian, kukunin na po ni Kristo ang kanyang iglesia upang matakasan po nila ang paghihirap sa mundo. Ngayon, pinagtatalunan po ng mga Kristiyano kung ito ay 7 taon po ba or this is symbolic of a period of time. Regardless of what the case might be, we do know that mula po from the apostolic era or post-apostolic era, which means sa panahon ng church fathers, perhaps all the way to the 18th century, hindi lumitaw yung doktrina ng pre-tribulation rapture. Very, very recent lang po yung katuruan ng pre-tribulation rapture. At kung hindi ako nakakamali, ang pre-tribulation rapture ay nagmula po sa isang babae na nagkaroon po ng pangitain na dadalhin po ni Kristo ang kanyang simbahan, kukunin po niya bago dumating ang matinding kapigatian. Nagmula po ito sa isang babae na nagkaroon po ng pangitain. Nang ibig sabihin, hindi po ito nagmula sa salita ng Diyos, kundi sa isang pangitain na nagmula sa isang babae that was then carried over by others kung saan kumalat na po ang aral na ito in the Western society. Okay? Pero, we can say, in academia, lalo na po in biblical scholarship, hindi po nila tinatanggap. It is a minority view yung pre-tribulation rapture. At ano po yung mga teksto na kanilang ginagamit? Halimbawa, in Revelation chapter 4, kung babasahin po natin, hindi po ito tinatanggap in recent scholarship and even in past scholarship for a very long time. Revelation chapter 4 verse 1, ito yung mga ilang teksto na kanila po ginagamit. Sabi po dito sa Revelation 4 verse 1, pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit at narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mangyayari sa hinaharap. Bigla na lang ako napuspos ng banal na espiritu at nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo. So, sa talatang 1 at 2, ito yung ginagamit ng ating mga kapatid na naniniwala po sa pre-tribulation rapture that matatakasan po natin ang Great Tribulation dahil nung tinawag po ng Diyos si Juan na umakyat, para sa kanilang pananaw, kasama na rin ang church diyan. Pero napakalinaw, walang binabanggit na ang simbahan ay inakyat din. Because you have to give account of what happens in Revelation 7. You have to give account of what happens in Revelation 11. Mga Kristiyano ang binabanggit dun eh. So hindi po pwede na gamitin ang Revelation 4 bilang teksto na pati na rin ang simbahan ay inakyat na rin ng Panginoon. Both pa ho dito, ito rin ang ginagamit ng ating mga ibang kapatid na rapture-proof text daw. Revelation chapter 12.
At basahin po natin dito sa talatang 4. Revelation 12 verse 4. Sabi po dito, tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siya maghahari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng kamay na bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. So sino po yung sanggol na maghahari na binabanggit po dito ay sa kanilang pananaw? Ang simbahan daw. So ang nilalarawan po ng dragon para sa kanilang teolohiya is that ito yung gagawin ni Satanas in the Great Tribulation. Pero bago ho mahamak ang church, inakyat na po yung sanggol sa langit. So para sa kanila, yung sanggol po dito is referring to the church. Pero in closer observation, yung sanggol na maghahari with an iron rod is Christ. It's a reference to Christ. And the other details for this, ipapaliwanag ko po in Revelation 12 when we get there. Lastly, 1 Thessalonica 4. 1 Thessalonica 4, ito rin ang ginagamit ng ating mga kapatid bilang pruweba daw na matatakasan natin ng tribulation. 1 Thessalonica 4, talatang 16, pababa. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalatay kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamagitan ng mga aral na ito. So para sa atin, amen, totoo po yung sinasabi dito. Pero ang tanong, may binabanggit po ba na timeline sa mga binasa natin dito? Ang sabi lang ho, bababa si Kristo, tutunog ang trumpeta, kukunin po niya yung mga namatay, kukunin rin po niya yung mga buhay, sabay kukunin, and we will be with Christ. Pero walang binabanggit kung kailan niya kukunin. Ang sabi lang po dito, bababa siya. Bababa kailan? Before the tribulation? Wala dito sa tekstong ito. Walang binabanggit. Kahit nga po yung salitang after the tribulation, wala din binabanggit dito eh. Pero sa mga ibang teksto, makikita ho natin kung kailan babalik si Kristo. Mateo 24, Matthew chapter 24. Hindi binabanggit po sa 1 Thessalonica if before or after. Pero dito sa Mateo 24, dito po tayo sa talatang 29, tignan niyo po ang nakalagay. Matthew 24 verse 29, kailan siya babalik? Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik, at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap, na taglay ang kapangyarihan at kalwalhatian. So nasa ulap siya. Sa malakas na tunog ng trumpeta, yan yung binanggit kanina sa 1 Thessalonica, ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. So may kaugnayan. Pero ang tanong, kailan mangyayari ito? Verse 29, pagkatapos ng mga araw na iyon na matinding kahirapan. So hindi binabanggit dito na babalik si Kristo bago mangyari o bago magsimula ang matinding kahirapan. Ang sabi po ng Biblia, kailan matutupad ang 1 Thessalonica 4? Ayon po kay Kristo sa Mateo 24, pagkatapos ng matinding kapigatian.
Nangyayari na po ba ang matinding kapigatian? Yes. Tapos na po ba ang matinding kapigatian? Hindi pa. Kailan matatapos yon? Pag dumating na ang ating Panginoon. So, hopefully that answered your question, kapatid, that it's very recent. I think Bayo has more of the exact numbers. Do you remember one of the theologians that started that whole thing? From the vision of the woman? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Is it Finney? Si Finney ba? Darby. Sila Darby or Finney? Sino sa... Darby. Was it Darby? Si Finney, ano yun? Yung grave soaking. Okay, so iba pa yon. Okay, napagbintangan tuloy. So si Darby pala, si Darby. Okay? Anyone else? Anyone else? Anyone else have any questions this evening? Related or unrelated sa ating mga pinag-aralan? Sister Jan, sige po. Pastor, ask ko lang po yung 6, ayun ba yung pagtatak ng 666? Yes po. Nasa Great Tribulation po ba yun? Doon po ba mangyayari? Yeah. Ano yung 666 or literal po ba yun? Or That's a good question. Given that ang estilo na pagkakasulat ng Revelation is symbolic and apocalyptic, maari hindi siya literal. Dahil kung gagawin po natin literal po yon, may sinasabi po sa Revelation 14 that yung mga pinili ng Diyos na nasa langit ay tinatakan din sa kanilang mga noo ang pangalan ng Diyos. And sa unang dantaon, especially in ancient times, ang nilalarawan po ng pagtatak at ang pagbibigay ng pangalan sa noo o kamay ng mga tao, ang nilalarawan po nun ay pagmamay-ari. So sa madaling salita, bakit tinatakan ang mga tao na sumasamba sa halimaw? Dahil ayaw nila sambahin si Kristo. So kung hindi natin sinasamba si Kristo, pag-aari ka ni Satanas. Yun ang ibig sabihin ho nun. Ngayon, in your question, is it a literal 666? Kung gagawin po natin literal, mahihirapan ho tayo dahil malinaw that yung 666 po, sa mga sinaunang manuskrito, hindi talaga 666, kundi 616. Pangalawa, ano po ba ang nilalarawan ng numero na 6 sa Revelation? Tumutukoy po yan sa numero ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao on the 6th day. Right? So, it goes to show us that yung 666 is the number of man symbolically. And it means pag-aari po siya ni Satanas. Marami na ho mga teoridad na lumitaw throughout the years, Sister Jen. Sinabi na 666 is Y2K, 666 is a microchip, 666 is RFID chip, 666 is COVID-19 vaccination card. Lahat na. And we can say that is wrong. When we talk about the mark of the beast, that means kung sino man ang tinatakan spiritually, pag-aari po sila ni Satanas. We can say that kapag lumitaw na yung Antikristo, if in fact, tao talaga siya, we'll give that theory up there. Kapag lumitaw na po ang Antikristo, the world is gonna get worse. Christianity will be tortured, Christianity will be fought against, and yung mga kakalaban sa mga Kristiyano has given their allegiance sa Antikristo. So that means, at tupad yung sinasabi sa Revelation 13, tinatakan na sila. So, yung ibig sabihin po na tatak po dito, sumasamba sila sa halimaw, hindi sila nagpapasako kay Kristo, ayaw nila tanggapin si Kristo. Yun ang nilalarawan po nun. Opo. follow-up lang po. Yes po. Kung ay nasa Bible po ba, Pastor, yung hindi ka pwedeng pagbilhan pag wala kang tatak? Yes, totoo po yan. Malalaman na may tatak ka para kay pagbilhan nila. Renounce Christ. Renounce. Renounce Christ. You don't need a literal mark. Kasi again, this is ancient times. Hindi po ito technology. These are ancient symbolisms that in the first century, they understood what it meant. So kung yung mga tupa, even in shepherding, tinatakan din po yung mga tupa eh. Tinatatakan po sila ng mga pangalan eh. Yan din po ang ginagawa ng Antikristo. Tinatakat po niya symbolically as a means of ito yung mga pinag-aarian ko or these are my belongings and my possessions. So, sino po ang hindi pwede kumain, bumili at etc.?
yung mga taong nagtatapat kay Kristo. Hindi sila bibigyan ng pagkakataon na bumili whatever they want until they renounce Christ. Kaya madalas po natin nakikita sa 7 iglesia, remain faithful until death. Manatiling ka tapat sa akin. Do not deny my name. Why do they say that? Because the tribulation is occurring. And it will get worse. It will get worse. Kaya mapapansin po natin sa susunod po na aral, next Friday, kung lolobin ng Diyos, we're going to be dealing with the 3rd seal. It deals with economics. Well, ano po ba nangyayari ngayon? Ano po ba nangyayari noon? It's just repeating itself, Sister Jen. So, nangyayari na ba ngayon, Pastor, yung gano'n, yung paparenounce, yung nangyayari na, no? Yeah, may mga pinupugutan po. It's not happening now sa ating region, but I am confident nangyayari po yun sa mga ibang bansa. China could be a good example. You cannot practice Christianity in China. You cannot practice Christianity publicly in other countries. So, may kinalaman po yun, Sister Jen. Kaya nga may mga tinatawag underground churches. So, we're under great tribulation From the time that Christ resurrected at nagiba po yung templo sa ating kasalukuyan, we are under that. The Great Tribulation is not 7 years. Hindi siya 7 years. Kaya naman may mga nagtuturo na 7 years kasi ginawa po nila literal yung sinasabi po ni Daniel sa Daniel 9:24 hanggang 27, which is also apocalyptic na hindi dapat gawin literal. Pero ginawa po nila literally 7 years. Yeah. So, yun po yung aral ho doon, Sister Jen. Baka po, 7 years sa ng Panginoon, tapos sa 10,000 na, parang ganun. It could be. Kasi we don't want to emphasize too much sa numero, lalo na sa Daniel and Revelation. Symbolic po siya. I'll give you an example po. In Daniel 9, nakalagay po doon sa kalagitnaan po ng 7 araw. Yung ginamit po na Hebrew word po doon it could literally mean 7 or even years in this context. Pero sa ibang teksto po ng Daniel, kagaya po ng chapter 12, may sinabi po yung anghel kay Daniel, you have to wait a certain amount of years, about 1,200, 1,400 days yata ho, which is equivalent din na binanggit ho doon sa mga ibang teksto ng Daniel. So hindi po pwede na gawin po natin literal yung mga ilang bilang o numero sa aklat ng Daniel dahil apocalyptic literature po siya. At least the last half of the book. Yeah. Okay? So hopefully that answered your question, Sister Jen. All right? Anyone else po, may mga katanungan? Nay? Pastor, ano po ibig sabihin nung napagtagumpayan ko na ang sanlibutan? Okay, I have overcome the world. That's another way of saying, Nay, that Christ defeated the powers of darkness dito sa mundo. Dahil po, mamamatay siya sa krus. At, sabi po ng Biblia, sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig po niya ang kapangyarihan ng kasamaan at kadiliman. So, ang magandang halimbawa po nito ay nasa Colosas, Kapitulo 2, in Colossians, chapter 2, saan natin makikita na nagtagumpay po ang ating Panginoon. In Colossians chapter 2, at simulan po natin dito in verse 14. Sabi ho, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos pamagitan ng pagpapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus, notice this, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. So paano ho nagtagumpay ang ating Panginoon sa Juan 16? Well, nung siya ay maipako sa krus at muling nabuhay, nilupig po niya ang kasamaan. Subalit, chronologically, sa book of John, nabanggit po yun in John 16. Pero it's not till John 19 kung kailan po siya ipinako. So bakit niya nasabi na nagtagumpay na ho siya, whereas hindi pa siya naipapako, is because planado na ho ito ng Diyos bago pa man likhain ang mundo.
God has already planned na ipapako siya sa krus at magtatagumpay siya. Okay? So hopefully, Nay, na nasagot ko po yung tanong po ninyo. Good question. Anyone else, bago ho tayo magtapos, any last questions concerning what we've learned this evening? Okay? Well, kung wala na ho tayo katanungan mga kapatid, huwag tayo mag-alala o matakot. Kung magkaroon man mga gera, hingin natin sa Diyos ng kanyang kalooban ay matupad lamang at mabigyan po tayo ng lakas ng loob na magpatuloy at magtiwala sa Kanya. Dahil at the end of the day, we know what happens at the end of the story. God wins. We will reign with Christ forever. As we give our doxology,